And good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel, Nature Truck. So sa pag-aalaga ng mga halaman, lalo na sa ating carnivorous plant, lagi natin natandaan na low minerals water, low minerals soil, at ganun din yung media ay kailangan acidic at low minerals din. Pero paano na lang kung tayo ay nakaka-experience ng halimbawa, nagkaroon ng peste, algae at iba pang mga issues dito sa ating pag-alaga ng carnivorous plant. Paano naman natin kumbaga resolvein yun sa within dun sa limit ng ating mga sinabi kanina na mga low minerals materials. So kapag sa algae naman, no, nakwento na natin o naituro na natin last time, kailangan alam natin yung kung paano tayo magsa-cycle ng ating mga pagdidilig o pag-water para hindi siya magkaroon ng algae. So ang algae kasi nabubuhay siya kung masyadong basa yung media mo at waterlog. So pag nagkaroon ng mineral buildup yan kasabay ng waterlog, kakaroon ng mga algae, tapos magiging slime, tapos magiging mga parang moss na hindi mo maintindihan, no? Maganda sa umpisa pero yung process na yun talagang para sa atin stressful yun bilang mga caretaker mga keeper ng mga carnivorous plant. So mahalaga na meron tayong yung drying period, no? Kapag drying period, hindi naman ibig sabihin bone dry, yung tipong medyo moist lang na hindi basang-basa. Ito, diniligan ko to nung kahapon. Ayan. At ngayon okay pa siya, so hindi ko muna siya didiligan. Diba? Yung pagiging moist, hanap tayo kung meron dito tayo magiging example. Ito, tinanim ko lang to ng isang araw. Ito, magandang sample to. Lagyan natin sa mas maaraw na parte para mas makita nyo. Ayan. Ito. Araw ba? Ayan. So kung mapapansin nyo dito, moist pa rin siya, pero papansin nyo medyo namumuti-muti na, no? Pero hindi yan yung namumuti na hindi kumbaga ikamamatay na ng halaman. Kung mapapansin nyo, may mga green pa yung mga moss, may mga heads, so medyo may konting pagka-green pa. Yung tipong ganyan na itsura, pwede na kayong magdilig, no? O palipasin nyo muna ng hanggang umaga, kasi ngayon hapon umaga, para meron siyang isang kalahating araw pala na kumbaga na dry period. Tapos bukas ang diligan nyo, huwag nyo kalimutan, kasi pag kinalimutan nyo to, maaari na hindi niya nakayanin hanggang hapon kasi medyo dry na yung kanyang media. So ito mahalaga to na ina-apply nyo, kasi pag hindi, nagkakaroon ng algae yung inyong halaman. Although sa outdoor, medyo hindi naman natin masyado na experience kasi nga ang pungus ay takot yung pungus sa araw, sa namamatay sila sa matinding init, sikat ng araw at low humidity, dry air. So napaka advantage din yun, no? Dahil tayo nasa Pilipinas na medyo yung climate natin akma sa pag-aalaga ng carnivorous plant. So paano naman kung halimbawa nagka-peste? Kung nagka-peste, parang gusto mo agad i-nuclear bomb mo agad yung di ba, para hindi na kumalat. Ganun din yung iniisip ko, no? Tulad kanina, nakapansin ako dun sa isang dito, Andromeda ko, na parang sabi ko parang may ngumat-ngat na dito na caterpillar. Sabi ko okay lang naman na caterpillar kasi pagka yan, di ba, man tawag na nag-transform natin into butterfly, as long as hindi siya nag-lay ng egg doon sa lugar, okay lang, no? Kasi sa dami ng halaman natin, hindi naman niya maubos yun. Pero ang napansin ko habang ito nandito na, so isa ang napansin ko, medyo yung pati yung ibang parte meron na siyang mga kagat-kagat. Sabi ko kayang dito. So ang ginawa ko, kumuha ako ng lalagyan na nakasya yung tray ko, tapos nilagyan ko ng tubig na pwede kong ma-submerge.
Noong una hinihintay ko, sabi ko it's matter of waiting game, kasi sabi, hindi naman aangat lahat yan. Halimbawa ang kumain nito snail. Alam niyo naman kung gaano kabilis ang snail, diba? So mabagal sila, so matagal bago mo ma-identify kung ano yung kumain ng alaga mo. So nung unang umangat langgam. Sabi ko, posible kaya na merong leaf cutter ant na kumain ng aking halaman. Sabi ko, itim na langgam to matagal ko ng alaga. Tagal ko ng dito, in-house na mga ants na hindi naman sila nakakasama. At sumunod na umangat naman, springtail. Sabi ko, springtail kumakain ng algae ito, hindi rin naman to yung salarin. At maya maya may nakita akong umangat na isa. At nahuli ko siya. Isa lang siya, pero baka meron pa siyang ibang kasama dyan. Kaya ito nga, inoobserbahan natin. Isa lang siya, pero kung mapapansin nyo dito, ito. May mga ganyan siya. Tapos dito rin. No? So ano yung kumagat sa halaman ko? Yung kumagat sa halaman ko ay yung galing sa ginagamit kong moss, no? So ayun rin isa sa mga disadvantage sa paggamit ng mga moss na hindi mo muna pinakukuluan. Pero manageable naman dahil yung insekto na yun ay nakukuha sa ganitong klase ng kumbaga proseso, no? So biruin nyo, nilagyan ko na ng tubig, nilagay ko yung halaman dyan kasama yung kanyang media at yung paso or tray in this case, at lumutang na siya dyan sa taas. So bukod doon sa ito, pakita ko muna sa inyo. Ito yung nahuli ko nandito. Yung ko lang baka makalipad, makakawala. So, ayun siya, makikita niyo, i-zoom in natin. Para siyang assassin bug na hindi assassin bug Ayan. So bukod dyan, may nakita ako ngayon habang tinitignan ko itong media ko. Ayan, oops, tatakbo pa siya, hindi pwede. Huli. So wait lang So ayan. Naikulong na natin yung dalawa dito. Para siyang isopods na hindi isopods. So nandyan siya. Bilis lumalangoy rin Parang ito yung parang bearded dragon na tumutungo pero yung bandang yung other end niya yung lupit pa nito, parang kaya niya pumunta sa tubig. Ito makikita niyo yung isang salarin. Para siyang Ayan. So hindi ko napakawala yun, baka makawala pa. So mamaya i-execute natin yan. So ayun yung kagandahan na marunong kayo mag-manage ng inyong growing area kapag may mga ganong klase ng issue. So yung inisip ko na may bio advance naman akong binigay dito, sabi ko gamitin ko na kaya ito. Buti na lang naisipan natin ay apply kung ano yung tinuturo natin dito sa ating growing area. So ginawa ko dyan, yan, binababa ko siya, hinihila ko since isang kamay lang yung nagagamit ko ngayon. Yan, ginila ko yan, hihintay lang ako na may aangat yan kasi karamihan naman ng insekto hindi nakakahinga sa ilalim ng tubig. Tama. Diba? So kailangan mo lang i-submerge. Ninisip ko ito, isa-submerge ko ng overnight pero parang kahit hindi na. So siguro kahit na hanggang mamaya or pwede siguro gawin natin overnight para kung dito overwater at least hindi nyo na gagawin, diba? So ayan, tinitignan ko, mga langgam lang naman yung umaangat. Yung langgam hindi naman natin problema yan Maliban na lang kung talagang sobrang dami na talaga. Ayan.
So, ayan, makikita nyo yung mga insekto. So, yung sphagnum moss, pwede nyo rin namang isubmerge yun. Ayan, baba natin. So, iyan ko muna, i-post ko muna. Pagka may nakita akong kakaibang insekto, tsaka ako uli i-record. So, isa pang advantage ng pagsasubmerge. Yun, mapa-flash nyo yung media, pati yung halaman mismo. So, mawawalan lang dyan ng ilang oras o araw, pero babalik rin yan. So, ilagay nyo lang siya sa, huwag nyo muna i-water tree, hayaan nyo mag-drain ulit para makarecover yung halaman. Sa wild rin naman nakakaranas sila ng mga ganito pagka rainy season. Considering na si Adelaide sa baba rin naman na tubo yan, hindi naman sa mga puno-puno, diba? So, healthy rin sa kanila na ma-submerge minsan. Hindi naman yan ilang araw, kundi at least ilang oras. So wala na ako nakikita na insekto, pero siguro ibababad ko lang to ng ilang oras para mamaya i-check ulit, para kung meron pang mga ibang insect na umangat na hindi maliban sa langgam at springtail, ma-identify natin at mahuli natin. Yung dalawang insekto kanina na nahuli ko nandito na sa nilagyanan. Yung isa nagsiswimming sa ilalim. May pagka-aquatic to. Ayun, nagulugulo Tapos yung isa naman, parang ito talaga yung pinakasalarin sa lahat Itong isa, buti na lang kamo nakita natin. Isa lang, pero ang dami niyang kaya iniisip ko baka meron pa siyang kasama dito Kaya mas maganda na ibabad muna natin ng ilang oras. So, paano? Kung may makita ako dito na kakaiba, tsaka na uli natin i-update dito sa ating video. Pero kapag ganun nga, sa mga sitwasyon na ganun, submerge nyo lang, kung nasa 3x3 na paso o single na paso, ibabad nyo lang. Paano sir yung mga media nun, may perlite o kaya silikasan, paano yun aangat or masisira yung setup ko? So ang pwede mong gawin, lagyan mo ng support na hindi umangat yung media, like for example yung mga fiber na silicone fiber ba tawag dun, o yung ginagamit sa packaging. Kami naman ang ginagamit lang namin yung mga pabigat na para ma-submerge siya. Bukod doon, ayun lang naman ang aming ginagawa. Ang isa lang na epekto nito sa halaman, maaring yung mga traps niya ma-trigger. So ayun lang yung disadvantage niya. Oops, meron parang may nakita pa ako isa. Ayun. Ayun. Huli ka, balbon. Parang sila kayong salarin talaga. Lalagay ko dun sa tropa niyang kasama niya. Wait lang. Diba? Nakakuha pa tayo ng isa. So isa yun sa mga pwede nating yung suspect dito. Kasi wala naman silang ibang kakainin. Dahil nga nasa loob ng growing area na wala naman masyadong makakain na mga halaman maliban dito sa Andromeda. Napakalaking dahon. Buti na lang naagapan natin. Pagkat natin ito ng mahuli pa yung iba. Ito pa pala yung na-discover ko. Dun sa ipinasok natin dito kanina na buhay na yung parang isopods na patusok. Hindi siya nakakahinga sa ilalim ng tubig. Kaya yun, namatay siya, yung nahulog pala siya sa tubig yung isa. So namatay na yung ilagay natin dito. So ito naman, talagang una siyang maangat malaban. So try natin ganutin kung kaya, kung gaano katindi itong isa.
Ito naman parang beetle siya na ano eh. Pero isa siya sa mga suspecha ko rin. Kasi may mga beetle doon na bumubutas ng mga halaman. So mabuti na mga cross out siya. Ganda sana itong sa terrarium, no? Pero dito kasi peste ito eh. Hindi pwedeng pabibibibihin mo yung peste dito. Sa baba nga ng sa sugar glider ko naman, meron namang, dahil nga may mga tira-tirang pagkain sa gabi dahil nocturnal sila, sa umaga kita ko, sa gabi pala nakikita ko yung mga dagang malalaki. So naglagay ako ng mouse trap yun, nakahuli agad ako ng 2 kahapon. So yung mga ganyan, cute talaga sila, kung isa cute, ako mahilig kayo sa mga hayop talaga. Pero anong pipiliin mo? Maggalaga ka ng cute na may meste sa'yo, o alagaan mo na lang yung halaman. So dahil sa experience na rin, hindi mo talaga dapat bigyan ng ano yan, kumbaga second ano pa, no? Kumbaga yung kumbaga mag-decide ka kaagad na anong pipili mo, yung halaman mo o yung mga ano, insekto na yun na gusto mong i-survive. So pili mo syempre yung halaman mo. Ito naman talaga yung halaman mo. Kaya ilayo mo, ilagay mo sa iba. Halaman ng kaibigan mo, joke mo. Sa iba, sa ilagay mo sa ibang lugar. Pwede naman. Hindi talaga nung isa, oh, survivor, oh. Siya yung unang umangat kanina bago pa ako mag-umpisa mag-video dito. Ayun, pag binuksan ko nga ito, siya na naman yung unang ano. Yung dalawa, yung isopods, ayun, unang na ano na yan, namatay. Yung isang isopods nakakukuha ko lang ngayon. Pagka close ko, naipit siya, namatay. Ano to? Langgam. Sa langgam, madali lang naman yung langgam. Pag binabad mo, namamatay yung langgam. Hindi naman niya nagiging problema maliban na kung sobrang dami na talaga. Yan muna natin yan. So meron pa ba? Kailangan ko lang naman ito i-submerge para wala nang matirang buhay na mga peste. Sarap din sa pakiramdam na ano, na magawa mo yung tama pag sa pag-aalaga. Pag nagpanik ka kaagad, wala. Kasi pag nagpanik ka kaagad, anong gagawin mo? Budbudan mo ng pesticides, sprayan mo ng pesticides. Pagka ginawa mo yun, bukod sa delikado sa kalusugan mo, at syempre pagka mag-repat ka or divide or propagate, syempre makontaminate yung kamay mo, tapos kakain ka o kaya hawa ka sa kapamilya mo kung saan man, hindi rin ganun kaganda, hindi nga worth it. So ginagawa na lang, no, kumbaga maging kalmado ka pagka ganito yung nangyayari. So ano mo gawin mo muna itong mga ginagawa ko, yung mga simpleng mga pwede mong gamit lang ang tubig at basin o yung ano ba ito, orokan. Ayan, so lunurin mo muna kung malulunod mo. So kung ginawa mo na to tapos lalong lumala o napasama, hindi isipin mo na kung anong gagawin mo. It's either ipipat mo yon, tapos manual mong alisin kung isang halaman lang naman yan, no? Or no, gamit ka na ng pesticides, no? Pero kung gagamit ka ng pesticides, make sure na ibubukod mo tong halaman mo na to. Tapos kapag okay na, i-repat mo sa fresh media para yung pesticides dun sa media hindi kumalat dito, kasi hindi rin magandang epekto nun sa ano mo, halaman mo. Nagiging matigas yung, kung BFT yan, titigas ang rhizome, masisira yung media. Kung sphagnum moss yan na live, mamamatay yung sphagnum moss mo. So ayun lang. So since kanina pa tayo nagbababad dito at wala naman ako nakikitang bagong salarin, siguro i-end ko na tong video. At kung merong mga pailan-ilan na magpakita mamaya, ayun, siguro i-video natin. Pero wala na, pati nga langgam mo, nag-curl na sila, namatay na pati langgam. Tapos yung ibang lumulutang dito, springtails, ikita sa camera ko
Pero may springtails dyan, yung mga ibang survive na langgam na nakakabit sa gilid. Yun, nakasurvive sila. So ayun, no, pagtapos ko tong gamitin dito, tatry ko rin ibabad si prolifera, kasi prolifera kasama nito sa loob. So yun lang, salamat sa panonood at sana may natutunan kayo kahit pa paano dito sa ating video na to, na natural way kung paano mo tatanggalin yung mga peste na maaaring kumapit sa inyong halaman, ano, at ano yung mga natural na pamamaraan tulad nito. So yun lang, God bless, bye bye.